tayo sa ating programa Manalig ang Defenses. Pangalan ko rin po si Remy Dulgena at nambubuo po ng patuntulang ito, of course, ni Reverend Father Darce Cabral. Ako po ang inyong kapanalig, J-Night Monterona. Father, magandang gabi po ulit sa inyo. Magandang gabi mga kapanalig, magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga taga-Bulacan, sa Diocese ng Malolos, na patuloy na nakikinig sa ating palatuntunan at nag-aabang sa mga pangyayari dito sa Bulacan Rally for Life. Katatapos lamang po ng speech ni Mayor Lito Atienza. Father, pasensya po sa mga panalig natin na nakikinig na hindi po ninyo mapapakinggan yung speech dahil nagkakaroon tayo ng technical problem dahil kanina nasa labas kasi yung buwan natin ng audio. So, nung umulan at nag-decide po tayo, yung mga organizer na pumasok sa cathedral, so ngayon nagsilapan tayong kumuha ng audio kaya hindi po natin na-live sa ere yung speech kanina ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Yes, oo. Medyo malayo rin ang pinalalagyan natin doon sa main altar ng cathedral. Pero kanina, matandang ko lang, Father, no, napakaganda ng inputs no, nung sinabi ni dating Manila Mayor Lito Atienza na kung titingnan natin ng likas yaman, ang natural resources na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa Pilipinas, sobra, Father. Kaya sabi niya kanina, yung species lang ng uri ng halaman at ng mga punong kahoy sa Pilipinas, mayroon tayong 15,000 plus na iba't ibang uri ng halaman at mga punong kahoy kumpara sa ibang bansa na umabot lamang ng 300. So ito, Father, pagpapatunay na kung ito mayaman ng ating bansa ay makultivate, magamit ng maayos at may bahagi na maayos, pagpapantay-pantay nga ng pamamahagi ng yaman, walang dahilan para magkaroon ng kagutuman. Kaya nauliligan ko rin ang sinabi niya na bakit tayo kailangan tumayag na ang ating pamilya ay masira dahil sa RH Bill. Samantalang ito ang pinakamalaking biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya kung itong pinakamalaking biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin ay sisirain pa, kaya nang sirain ng lahat ng mambabatas, anuman ang nasa sa atin. Father, yan si Mayor Lito Atienza, talagang numero ng taga-suporta yan at tumututol sa Simbahang Katolika at tumututol dito sa Orthodox Bill dahil siya mismo, pagkakalam ko, ito yata ang anak ng dating Mayor Atienza. So, toilet na toilet at makikita po natin mga panalig. Nakatutuwa dahil may mga personalidad na handa pa rin magsakripisyo, may mga personalidad na isinasabuhay pa rin yung mga turo at aral ng ating Simbahang Katolika. Kasi nga, yung Simbahang Katolika, hindi ito kailanman magiging sagabal, unang-una, sa pagunlad ng tao. Ang daming magagandang dokumento ng ating Simbahang Katolika na sumusuporta sa pagunlad ng sangkatauhan, no? At hindi ito kailan magiging sagabal dito. At ang pinakamalaking tulong sa pagunlad ng sangkatauhan ay kung paano natin ma-preserve ang unang-una, yung married life ng mag-asawa, at ikalawa, yung relation ng isang pamilya. Yan ay inaalagaan ng simbahan dahil yan ay hindi lamang kayamanan ng ating lipunan, kundi kayamanan yan ng ating simbahan. Kaya kapag hindi tayo nanindigan para sa pamilya at para sa buhay, tayo na rin ang magwawasak at mawawala ng kayamanan ito. Nalala ko, Father, nung nanood ako ng RH debate sa Kamara, sinasabi nga nitong si Congressman Ed Salagman na itong simbahan, ang ating simbahan daw talaga, ang nakikialam sa Estado. Pero sinabi naman ni Manila Congressman Amado Bagatsing, ang kakampi natin, isang pro-life. Sinasabi niya, diyan ka nagkakamali, Congressman Lagman. Kailanman ay hindi nakikialam ang simbahan sa Estado. Ang Estado ang nakikialam sa simbahan dahil kung tutusin, ang mga aral at turo ng simbahan ay 2,000 mahigit na.
at intact sa kanyang turo at hindi nagbabago, Father. Consistent. Iyon ang nakalimutan ng ating mga kabataan at ng ating lipunan ngayon. Nang iniingat ang turo ng simbahan ay hindi lang ngayon. Itong RH Bill, ngayon lang yan. Pero yung pinagbabatayan na naisirain ng RH Bill ay napakatandang kalagayan na ng pagkatauhan at napakatandang panuntunan na ng buhay at makabuluhang buhay ng isang individual. Kaya Father, during pag nagkakaprograma ako, nagkakaprograma ako sa Veritas, at pag nagre-report ako, lagi ko talagang ini-spin na itong usapin ng RH Bill ay usapin ng pananampalataya. Oo, usapin ng pananampalataya. Usapin simbahan ito. Usapin ng simbahan. Usaping relihiyon, no? Kasi kapag ang tinutukoy na ay buhay, tinutukoy na natin dito yung tao mismo. At kapag ginalaw natin ang tao at ang kahulugan ng kanyang buhay, papasok at papasok ang simbahan dyan, dahil pagtatanggol niya ang tao. Tandaan natin na ang pinaghuhugatan ng ating pagkatao ay ang tayo ay nilalang nakawangis at katulad ng Diyos. Nakalagay sa probisyon ng Reproductive Health Bill, Father, isa sa mga penalidad na pwedeng tanggapin nang hindi sumusunod sa Reproductive Health Bill. Kapag hindi ka namigay ng condom, hindi ka namigay ng anumang mga artificial family planning methods sa inyong mga kababayan, makukulong ka at parang may fine pa yata ng 50,000 pesos. So ganun kalaki yung fine, ganun katindi yung harassment sa bahagi ng kukontra sa reproductive health sa mga pamimigay ng condom. Paano na lang, Father, kung barangay health worker ka, isa kang tunay na Katoliko, for sure tututulan mo pamamahagi ng condom. Tututulan mo ang mamigay ng artificial family planning method sa mga kababayan, ibig sabihin makukulong tayo. Kaya nga nakakatuwa si Bishop Deo Iniguez ng Caloocan. Sabi ni Bishop Deo Iniguez, kahit patayan, kahit dumanat ang dugo, ipagpapatayan, ipaglalaban natin na hindi tayo papayag dito sa RH Bill. Father, minsan lang napatunayan ng Simbahang Katolika, ng mga obispo, nating mga Katoliko, ang pagkakaisa ng Extra People Power 1. At kaya uli natin gawin yon. Dahil pwede tayong tumutol at tututol tayo sa anumang pwedeng pumisala sa ating pagkatao at sa ating sa katunayan pinag-uusapan natin ang rights dito karapatan din natin na magsalita at panindigan upang bigyan natin ng proteksyon ng ating sarili at sa ating buhay. I think, Father, sa bahagi po ng Digest na Malolos, Father, kahit sa inyo po bilang mga pare, kapag may mga humiliya pa kayo, ito na ba yung, parang may countersan po ba si Bishop Oliveros na kapag may mga misa yung mga pare, talagang isingit sa inyo mga humiliya ang kampanya laban sa RH Bill, Father? Sa katunayan, lagi, no, at ang prominenteng nagsasalita ng laban sa RH Bill ay ang mahal Obispong Oliveros, no. Siya mismo ang huwaran ng pagkikipaglaban upang hindi maging may sa batas itong RH Bill na ito. Kaya kami mga pare, sumusunod doon sa halimbawa ng obispo, no? Dahil nakikita naman talaga natin ang katuwiran, no? Na hindi kailangan ang isang batas na tulad sa ganito na sa kaduluduluhan nito ang mapipisala ay tayo mismo. Okay, napansin ko, Father, dahil sa nakita ko kanina na rally at mga halos magpuno nga. Siksik, umaapaw yung mga tao kanina dito sa labas ng Tahiti. Nakikita ko na ito, yung pwersa ng mga taga-Bulacan, ito yung pwersa ng Bulacanos, kapag sinigo at may tabatas itong RH Bill, ito ang parang sisigaw at mag-aalsa para ipaglaban ang kasagraduhan ng buhay, Father. Natutuwa nga ako kayo dahil dito sa harapan natin kanina nung nagsasabing no to RH Bill ay may isang kabataan na gigil sa RH Bill, no? Nagtataka ako sa akin kaisipan na ito ay isang kabataan at nauunawaan niya ang kahalagahan kung bakit tinututunan ito ng simbahan dahil siya mismo ang naaapektuhan nito. Kayo personally, Father, malaki po ba ang naitutulong ditong patuloy na debate ng reproductive health bill sa Kamara? Napakalaking tulong nito, no? At saka, alam mo, napansin ko, naging interesado ang mga ordinaryong tao mismo sa usapin ng buhay, sa usapin ng reproduction, sa usapin ng kalusugan,
kung ganoon interesado ang mga tao tungkol sa kanyang sarili. Dahil sa pagtutol ng simbahan, kaya naging interesado ang mga tao kung ano mangyayari sa kanya at sa kanyang kinabukasan. Ngayon, bakit tayo tumututol? At makita naman natin ang interest ng mga tao because we are able to understand, no? Kung ano, what is at stake kapag ito ay naisa batas, no? Na tayo mismo ang talo, na tayo mismo ang tatamaan nito, na tayo mismo ang mapeperwisyo kapag ito ay naging batas na. Ito pang nakakatuwa, Father, dahil of course, maliban sa simbahan na tayo numero 1 kumukontra sa Harwich Bill, dahil sa patuloy at pagpupursige ng simbahan na labanan ng reproductive health bill, marami na rin mga religious sector, ibang reliyon, like Muslims, Protestants, at iba pang mga reliyon, born again, may mga grupo rin na sumasama sa simbahan Katolika at nakikisa sa ating labanan nga, tutulad itong Harwich Bill. Kasi nga, unang-una, usapin ng relihiyon to eh. Kaya ang mga kapatid nating Muslim, no? Magpaparisyo ang buhay. Kaya maglalaban at maninindigan yan, pero sila rin mismo ay may buhay, no? Magpaparisyo ang mga born again, ang mga protestante, dahil buhay yung pinag-uusapan ito, pagkatao namin, kinabukasan natin ang nakataya dito. Naalala ko, Father, yung interview ko kay Marshal Bishop Dimualdo Gutierrez. Tinanong ko siya, Bishop, paano yan? May mga reliyon na pumapabor sa Harwich Bill. Pagkirong sabi sa akin ni Bishop Gutierrez, okay lang, kasi pag nag-control sila ng pamilya, lilit ang bubusag sa sila, lilit ang kanilang bilang. Pag-uwi hindi totoo yan. May money involved na sa mga yan, sabi niya sa akin. Basta in-involve mo ang pera, kaya magiging immoral ano man ang usapin diyan, no? Dahil pagka pinag-usapan natin ay ang kahulugan ng buhay, at mayroong pera sa loob yan, makita natin, papatay natin ang buhay, alang-alang doon sa perang nasa loob yan. Ang masama, Father, ang nakalulungkot, no? Dahil marami sa ating mga kababayan na hindi nila alam na yung pag-meet ng egg cell at saka ng sperm cell, once na mag-meet, buhay na eh. At yan, ay piniproteksyon ng ating konstitusyon. Yun ang hindi nila alam, Father. Na nagiging blind sila sa itong mga taga-suporta ng Harwich. Kasi sinasabi, hindi pa buhay yan, inuman mo ng pills yan, palaglag mo yan. Dugo lang daw yan, buong dugo pa lang yan, no? So di natin alam na sa pagtatagtong yon ay hindi pwedeng magtagto at magtagal ang tagtong yon. Ang tagtuang yon kung wala pang buhay doon. Once nag-meet, Father, buhay na. Buhay na yan. Kaluluwa na. At tao na yan. Tao na. Tao na yan. Yun ang medyo blind yung ating mga kababayan. So sabi niyo nga kami, Father, nakatutulong, malaki ang nagagawa nitong talakayan, nitong patuloy na kampanya, patuloy na pag-uusap ng Harwich Bill o debate sa Kongreso o maging sa mga pamayanan dahil yung kamalayan ng mga tao, ng ordinaryong mamamayan ay nalalaman tuloy ng epekto. Alam mo, tuwa ko kayo na sa aking Facebook kasi kagabi nag-post ako ng No to RH Bill. Sa first experience ko sa aking Facebook, ngayon ko lang nakita yung napakaraming nag-like, napakaraming nag-comment. Kung tuwagin sabihin, we are really involved dito sa issue ng RH Bill. At higit sa lahat, yun nga sinasabi natin, Father, na aside sa mga kongresista, aside sa mga pare, aside sa mga obispo, ang patuloy na lumalaban, higit sa lahat dapat manindigan ang sambayanang Pilipino. Para sa atin ito, no? Para sa kinabukasan ng ating bansa, no? Kung pag-aaralan po natin ang global demography, lahat po ng naglagay ng batas na hanggang 2 lang ang anak o huwag magkaanak, nagsisisi sila ngayon, nagpapayo sila ngayon ng dollars para lang magkaanak mismo doon sa kanilang bansa. Ang ibig sabihin, irreversible na ang mga kalagayan nung nagsabatas na bawal lang magkaanak o ilan lang ang anak dahil wala nang pumapalit sa kanilang populasyon. Ako, Father, actually, personally, kahit hindi ko pa nababasa yung Harwich Bill, doon pa lang sa pag-aaral na noong ang Thailand ay nagbigay ng 100% condom distribution sa kanilang bansa. Umabot na po sa 4 million mahigit ang may mga HIV/AIDS doon sa kanilang bansa.
wala sa Pilipinas dahil sa maraming pagtutol ng simbahang Katolika dito nga sa pamamahagi ng kondom. Sa awa ng Diyos, mga nasa mahigit 3,000 pa lang po yung may mga HIV/AIDS sa Pilipinas. Kumpara sa Thailand, na 4 million mahigit na father ang may mga HIV/AIDS. Samantalang they allow condom there, no? Nakita mo sa pagkamadaling araw, yung binawalis ng kanilang Metro 8 doon ay halos mga condom ang laman. So nakita natin, hindi pangsupil yung mga artificial na pamamaraang ito. Ang pagsupil ay proper education, ang pagsupil ay appreciation ng humanity natin, yung moral life natin, ang pagpapahalaga sa ating pagkatao. Father, we have 4 minutes na lang at kasalukuyan po mga panalig ang nagbibigay po ng kanyang panalalita ay walang iba kundi si Father Melvin Castro. Father Melvin Castro. Alam naman po natin na si Father Melvin ay isa rin sa talagang personalidad. Nasabing personalidad rin dahil kapag ka may mga interview sa TV at sa media, siya yung kumakatawan sa CBCP Episcopal Commission on Family and Life na talagang maraming tumututol sa reproductive health. Father guys, alam kong pagod na pagod kayo dahil alam kong simula pa kanina, sumama kayo sa rally, nakita kayo hanggang sa mga oras na ito. Mensahe niyo po, Father, sa lahat po ng mga nakikinig sa ating impilan, kaugnay pa rin po sa patuloy na paglaban natin sa immoral na panukalang batas na ito. Mga kapanali, unang-una nais ating linawin ng usaping RH Bill ay usapin ng ating kinabukasan, usapin ng ating pagkatao. Kaya ang simbahan ay pumapaindulog sa usaping ito dahil ang tao ay mahalaga. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, sa mukha tayo ng Diyos. At tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos na pangalagaan ang kaniyang nilikha. Hindi supilin sa pamagitan ng pamamaraang hindi naaayon sa kanyang kalooban. Ang simbahan ay naninindigan. Ang Rallying for Life na ito ng Bulacan ay isang pagpapahayag na tayo ay nagpapahayag sapagkat tayo ay nakikisangkot sa pagpapaunlad ng ating pagkatao. Ang ating Panginoong Diyos ay nasa sa ating panig dahil tayo ay nakikipaglaban sa kaniyang iniregalo sa atin ang buhay. Ingatan po natin ang buhay sa kanyang simula at sa kanyang katapusan. Tungkulin natin ang buhay. Maraming salamat, Father guys. At of course, si Brother Arnel. Brother Arnel, final message mo sa mga nakikinig sa ating impilan sa patuloy na paglaban natin sa RH Bill. Go ahead. Mga kapanalig, ang buhay po ay biyaya ng Diyos. Ito po ay bigyan din natin ng halaga. At sana po sa ating mga mambabatas na nagsusulong po ng RH Bill sa ating pong pagdiriwang ngayong linggong po ito ng kapistahan po ng Pentecostes. Panatiliin po na natin na patahimikin ang ating mga sarili. Pakinggan naman po natin ang tinig ng banal na Espiritu. At ang Espiritu po ang magdadala sa atin sa kung ano ang tama, kung ano ang nararapat sa ating lahat. Patuloy po natin ipaglaban ang buhay dahil ang buhay po ay mahalaga at ang buhay po ay dakilang biyaya ng Diyos sa atin. Finally, Father Darcy, kami nang tayo ng pagbabasbas mula sa inyo sa mga nakikinig sa ating impilan nationwide sa Radio Veritas. Go ahead po sa inyong final blessing. Mapagmahal na Ama, ilugod mo sa amin ang iyong kamay, yakapin mo kami at isugo sa amin ang banal na Espiritu upang patuloy kaming mag-alab sa pagtatanggol sa buhay ng tao at pagpapahalaga sa iyong nilikha. At magwasan mo kami, Ama, ng iyong banal na Espiritu. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat mga kapanalig, si Reverend Father Darcy Cabral at pangalan ni Remy de Viena. Mula po dito, live sa Cathedral ng Malolos para sa Bulacan Rally for Life. Ako po si Jaynard Montaron na kami po nagsasabing, sumayin niyo ang katotohanan.